Ihaharap natin o ipapaliwanag natin ay yung isa pong tumatakbong senador under po ng alyansa, mga bossing. Ayan. Si dating Senador Ping Lacson na nag-iisa ho na ano, na nag-iisa. Nag-iisa ba actually o may mga sumunod na sa kanya? Hindi, pero siya yung talagang pasimuno na yung ano, yung pork barrel is tanggalin. Ayan, eh, nakikipaghamunan yan, oh, sige tanggalan tayo ng pork barrel. Walang pork barrel, sino kaya ang matitira sa mga senador natin? Ganyan ho, eh, mga kababayan, eh. 'Di ba? Oh, sabi dito sa balita, Ping Lacson vows to go against all forms of corruption, no? And wrongdoing that harm businesses. Naku, lagot yung mga DDS dito. Lagot yung mga mahilig sa mga confidential funds. Lagot yung mga magnanakaw sa gobyerno, mga kababayan, kapag si Ping Lacson ay nahalal. At sabi ko nga ho sa inyo, isa siya doon sa isinusulong yung wala ng pork barrel, mga kababayan. Bakit? Nagiging sanhi po yan o nagiging way po ng korupsyon sa ating bayan, mga kababayan. Ano? Bakit? Kasi hindi mo naman maipaliwanag kung saan dadalhin yung pondo na yun eh. Hindi mo mahagilap kung saan dinadala yung mga pondo na yun, eh, 'no? Basta na lang gastos, ganito, ganyan, oh. Kaya ayaw ni dating Senador Ping Lacson. Actually, si Ping Lacson 'no, mga bossing, eh, nasa loob ng top 12. Ano po, nasa loob po ng top 12 at kami pong mga OFW, mga kababayan, o yung mga nakatira sa ibang bansa, kami ho, mga bossing, Chief Amo, sir, ay nakaboto na. Ano po, at isa sa itinala ko sa aking balota, walang iba po kundi si Ping Lacson, mga kababayan. Hindi yang sinusulong niya na pork barrel, hindi na o-audit ng maayos 'yun, eh. Sa tingin niyo kapagka yung mga senador o walang pork barrel, sino ang tatakbo? Baka maubos ho lahat 'yan, 'di ba? Oh, yung pork barrel pwede ding magamit sa mga masasama. Puwede ding magamit 'no, yung pondo na yon sa eleksyon, mga kababayan. Hmm. Kaya ako, sabi ko, ang sa alyansa ng mga binoto ko, Lacson, um, Tito Sotto, Manny Pacquiao nandiyan ho, mga bossing. Hindi naman ako ano sa inyo, nagsisinungaling, eh. Manny Pacquiao, Abby Binay nandiyan din, oh. Um, Sino pa ba? Yung dalawang tulpo, mga bossing. At dun sa iba, sila Mark Gamboa, kasama po yun sa aking mga itinala sa aking balota. O, ituloy ko ito, no? Veteran lawmaker Panfilo Ping Lacson on Tuesday assured the country's highest business alliance that he will consistently call out all form of corruption and wrongdoing that harm businesses should get another chance as a 6-year terms in Senate. Oh. Kasi kapag kaho, mga kababayan, si Abalos, kasama po sa ibinoto ko, kapag po napakataas ng korupsyon sa ating bayan, mahirap po eh. Hirap pong makapasok yung mga gustong mga magnegosyo sa ating bayan na kung sakali, sige, ganito, magnenegosyo kami sa inyong bayan sa Pilipinas, no? Mangangailangan siyempre ho yan, mga bossing, ng mga tao na magpapatakbo ng kanilang negosyo. Ano mangyayari doon? Bababa po ang walang trabaho sa Pilipinas. At ilang daang manggagawa yung mabibigyan ng trabaho at mapapakain yung pamilya. Eh di babawas po ang ano natin yan, mga bossing. Yung mga, yun nga, yung unemployed. O di ba? Kapag kami negosyong itinayo sa loob ng Pilipinas, magkakaroon naman nung mga maliliit na stall o yung kagaya ng mga kainan, etc. doon sa paligid nun. O, sino makikinabang? Pilipino na naman ho, mga kababayan. Pagka may mga pumapasok na mga empleyado doon sa negosyo na yon, ano ang madadagdag? Dadagdagan na yung mga dumadaang mga jeep, etc., etc., mga tricycle, panibagong hanap buhay na naman po sa mga kapwa natin Pilipino. Ganyan po ang tiwala nung mga nagnenegosyo kapag ka ang isang bansa
ay wala pong korapsyon, mga kababayan. 'Di ba? Pero kapagka mataas ang korapsyon, walang papasok na mga investors ho, mga bossing. Kaya yaan ang numero uno na gustong sugpuin po ni Pambansang Nanay Survivor 379. Kaya iboto po natin si Pambansang Nanay Survivor bilang senador. Hindi ho si Ping Lacson ho, mga kababayan. 'Di ba? Oh, ito yung mga talagang merong mga plataporma de gobyerno. Ito yung mga talagang dapat hong ihalal natin, mga bossing. 'Di po ba sabi ni Rodenya Cunanan, yes, may domino effect ang good governance. Oh, 'di ho ba? Yung may mga plataporma de gobyerno, hindi ho ang kagaya nung mga nasa kabila. Ano yung kanilang plataporma de gobyerno? Bring him home. Yun na ho yun, mga bossing. Ano pa? Sabay aartehan kayo na, "Eh, wala pong tsinelas si dating Pangulong Duterte. Ang lamig-lamig po dun." Paulit-ulit na lang hong gano'n, mga kababayan. Yung gustong mga plataporma na marinig po ng ating mga kababayan, hindi po naririnig. Panay ang focus ho nila kay dating Pangulong Duterte, mga bossing. Panay ang focus nila, pigilan ang impeachment ni Inday Sara Duterte. O 'di ho ba, kawawa ang bayan sa mga gano'ng ano, sa mga gano'ng nangangampanya o sa mga gano'ng kumakandidato, 'di po ba? Oh, "Bring him home si Roque," sabi ni Abby Smith. Sabi ni Ragnarok Z, "Iboto o vote natin." Sabi ni Kian Pineda, "Ganyan dapat." Oh, ang mga botante nag-iisip mabuti ng tao at lider ang iboto, yung may malasakit sa bansa, hindi yung gawing negosyo ang politika. 'Di ho ba, mga kababayan? Ganyan po, 'no, hindi yung, "Oh, ganito, ganyan. Ano ang plataporma? Bring him home nga! Kaming 10 ang makatutulong sa pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte." Naloko na, nakalimutan na ang mamamayang Pilipino. Hindi na kasama ang mamamayang Pilipino. Sabi ni Ragnarok si Attorney Benhur Abalos, kasama 'yan sa ibinoto ko si Benhur Abalos, 'no, Mark Gamboa, ayan. Si ano, si Kernel Bosita ibinoto ko din ho, mga bossing Chief Amo, sir. Oh, kasi doon sa alyansa talagang wala. It's either dadayo ho ang Vice Presidente, 'no, dadayo si Vice Presidente, makikitulong doon sa kanilang kampanya, akala nila mapapalakas sila, ayun, mas nalubog pa ho yung mga, dinayuhan ni Inday Sara Duterte. Imbis na matuwa yung mga taong manonood sa kanila, nalungkot ho. Panay mura, panay pagpapapatay ng tao, yung mga sinasabi doon sa kandidatura nila, 'di ba? Sabi ni FF, "Kumusta kaya yung rating ni Lolong?" Sinong Lolong? Oh, Mabel Quinjo, shoutout sa'yo. Anyway, iwanan na ho natin 'tong si Senador dating Senador Ping Lacson, mga kababayan. Naku, ayan na naman si Miss Supladita Yuri, oh. Salamat po sa inyong, super sticker, oh.